Si Logan ay isang 25 anyos na sundalong US Marine na napasama sa isang raid sa Iraq. Ang operasyon ay maayos sa simula hanggang sa tinambangan ng kanilang squadron. Isang lalaking tinawag ang pagmamadali na si Ace para iligtas ang isang sugatang sundalo ngunit namatay siya sa paggawa nito. Matapos ang mahabang gabi, si Logan ay nakaligtas sa pananambang. Sila ay pumosisyon sa labas habang hinihintay dumating ang mga reinforcements, samantala di kalayuan ay may nakita siyang bagay na kumikislap sa lupa, kaya naglakad siya palapit dito, dinampot niya at nakita ang larawan ng isang babae. Pabalik na sana siya sa kanyang posisyon pero isang bomba ang binagsak sa kanila doon, na ikinamatay ng lahat at tanging si Logan ulit ang nakaligtas, dahil sa paglakad niya palayo, salamat sa larawan. Pagkatapos ng insidente, pumunta si Logan at nagtanong sa paligid ng kampo kung alam ng mga tao kung sino ang babaeng ito, ngunit pagkatapos magtanong sa mga kasamahan, lahat sila ay nagsabing hindi pa nila siya nakikita. Sumuko siya sa paghahanap at pagkalipas ng 8 buwan, muli siyang napasabak sa panibagong misyon. Ang isang kaibigan niya ay nagsabi sa kanya na dapat niyang makilala ang babaeng nasa larawan, bilang siya daw ang nagligtas sa kanyang buhay. Parang anghel na tagapag-alaga, ngunit ilang sandali pa ay pinasabog ang kanilang sasakyan habang si Logan ay hindi gaanong nagtamo ng malalang injury. Nagpas siyang magretiro ng maaga si Logan sa Marine at pansamantala muna na tumuloy sa bahay ng kanyang kapatid na babae na may 2 anak, at pagdating niya, ang aso niyang si Zeus ay tumakbo papunta sa kanya at masaya siyang sinalubong. Matapos mamuhay kasama sila sa loob ng ilang araw, hindi ito naging maayos dahil sa kanyang war shock at trauma na pinagdadaanan. Kaya nagdesisyon si Logan umalis na sa bahay upang hanapin na lang ang babae sa larawan. Napansin niya ang isang parola sa likod ng babae sa larawan, at pagkatapos malaman kung saang lugar ito, nag-impake siya ng kanyang mga gamit at nagsimulang magtungo doon. Pagdating ay agad siyang lumibot sa bayan, ipinapakita ang larawan sa mga lokal at tinanong sila kung kilala nila yung babae sa picture. Kahit na hindi ito natugunan ng tagumpay sa una, isang lalaki ang nagsasabi sa kanya na kilala nito ang kanyang hinahanap. Ito daw ay si Beth Green, isang dog keeper sa labas ng bayan. Agad nga siyang pumunta sa pinagtatrabahuan ng babae at nakita ito. Di niya sinabi ang totoong dahilan kung bakit siya naparito. Iginiit niya lang na kaya daw siya ay nandito dahil tungkol sa isang alok sa trabaho na kanilang naipost. Subalit sa interview ay nalaman ni Beth na siya ay isang dating Marine, kaya agad nitong sinubukan sipain si Logan palabas, ngunit ang kanyang ina ay namagitan at sinabi na siya ay perpekto para sa trabaho. Nakahanap si Logan ng malapit na bahay, luma at maalikabok, pero sapat na ito upang dito muna pansamantalang tumuloy. Kinaumagahan habang kasama ni Beth ang mga aso, si Logan ay ginagawa na ang kanyang trabaho at kinukumpuni ang lahat ng makita niyang dapat ayusin, habang pinagmamasdan siya ni Ben, ang anak ni Beth, dinala niya ito sa paaralan, habang nilibot naman ng matanda si Logan sa buong paligid ng bahay. Si Logan ay nasisiyahan ngayon sa kanyang buhay dito sa kanyang kinalalagyan. Siya ay nagtatrabaho mula umaga hanggang gabi, nag-aayos ng kanyang bahay, sa shop, at kinakalikot maging ang isang traktora. Habang ginagawa niya ang mga gawain sa shop, pumasok ang isang sheriff at hindi naging maayos ang naging trato niya kay Logan gamit ang pisikal na puwersa para ipataw ang kanyang awtoridad, at sa kanyang pag-alis, sinabi niya kay Logan na sabihin kay Beth na magpagkita daw siya dito mamayang alas 4. Lumabas sina Beth at Ben sa truck at pumunta sa party, doon ipapakita na ang sheriff pala, ay ang dating asawa ni Beth na si Keith, at ang ama nito ay isang hukom na kasalukuyang nasa isang halalan upang maging gobernador, kaya ang kanilang pamilya ay talagang makapangyarihan sa kanilang bayan. Makalipas ang ilang araw, inaalagaan ni Beth ang mga aso, habang pinalalangoy niya ang mga ito sa lawa malapit sa bahay. Dumaan si Logan kasama si Zeus, nakita niya si Beth, pagkatapos ay ngumiti lang siya at umalis. Pag-uwi ni Beth ay nagsimula siyang magreklamo sa ina tungkol sa kung gaano nakakainis ang kanilang bagong empleyado, pero biglang sumulpot si Logan, dahilan upang di niya na matuloy ang kanyang sinasabi. Umupo ito at nakipagkape sa matanda bago sila nag-usap tungkol sa kanyang nakaraan. Sa sumunod na umaga, habang naglalakad si Logan, narinig niya si Ben na tumutugtog ng violin, binabati niya ito at pinuri, ngunit si Ben ay halatang nahihiya tungkol dito. Tinanong siya ng ina ni Beth na kung maaari niya itong ipagmaneho sa bayan, na sinang-ayunan naman ni Logan. Pagkatapos ng kaunti nilang kwentuhan, sinabi nito sa kanya ang tungkol sa kanyang anak na si Drake, na isang US Marine ngunit sa kasamaang palad, ito daw ay nasawi sa isang misyon sa Iraq. Nang sila'y makabalik, si Logan ay pumasok sa bahay at doon may nakita siyang isang piano, habang ang nakakagulat, siya ay mahusay tumugtog ng magandang sonata, na lihim naman na narinig ni Ben, ngunit ang sandaling ito ay mabilis na naputol nang umuwi na si Beth. Sa gabi ng parehong araw, inanyayahan ni Ben si Logan para sa hapunan at sabay silang kumain. Pagkatapos ng ilang masasayang oras ay kailangan ng matulog ni Ben, habang papaalis si Logan ay sinubukan niyang sabihin kay Beth kung bakit siya nandito, ngunit tulad ng naaalala niyang trauma na mayroon siya, hindi niya mahanap ang mga salita kung paano ito sabihin, kaya siya ay umalis na lang. Pagka-uwi ay itinago niya sa ilalim ng libro ang larawan ni Beth. Kinabukasan,
pumunta si Beth at ang kanyang ina sa libingan ni Drake, at sa kanilang pagbabalik, si Beth sa matinding galit at kalungkutan ay binunton sa mga bulaklak ang kanyang nararamdaman, at nang makita siya ni Logan, tumakbo siya para subukang i-comfort ang ginang. Matapos ay nagkwento si Beth na dati rin sundalo ang kanyang kapatid, mahigit 1 taon na raw mula ngayon nang masawi ito sa labanan, ang kaso ay hindi malinaw sa kanila ang pagkamatay nito, at ang naging usap-usapan pa dito sa kanilang lugar ay kapwa sundalo din ang nakapatay kay Drake, sinabi niyang napakalapit nilang magkapatid kaya lagi siyang nasasaktan pag naaalala niya ito. Lalong naging malapit sina Logan at Ben, isang araw ay dumating si Keith upang sunduin si Ben para sa isang baseball charity game na kanyang lalaroan. Pagkatapos ng laro, bumalik si Keith kasama si Ben, mapapag-alaman na tinamaan pala siya ng bola, na nagsanhi ng pagdudugo ng kanyang ilong. Sinisi ito ni Beth sa kanyang dating asawa, ngunit si Keith ay nagalit sa kanya at habang siya ay nagiging agresibo, nagsalita si Logan at sinabihan siyang huminto, bago umalis ay matapang pa siyang nagbabanta, ngunit di niya kayang takutin ng binata. Nagtanong si Logan kung bakit hinayaan lang ni Beth na tratuhin siya ng ganon ng kanyang ex-husband. Sumagot si Beth na isang police officer daw si Keith sa kanilang lugar at maaari nitong gamitin ang kanyang koneksyon sa trabaho upang makuha ang kustodiya ng kanilang anak. Ang mahalaga lang daw sa kanya ay ang kanyang anak at wala siyang pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Sinabi ni Logan na concern lamang daw siya sa kanilang mag-ina at hindi niya hangandang manghimasok. Paglabas ni Logan ng bahay ay napagtanto ni Beth na mali ang kanyang nagawa. Napatingin siya sa larawan ng kanyang kapatid bago tumakbo din palabas at sumigaw kay Logan na bakit di siya ayain nitong kumain sa labas. Nang gabing iyon ay nagpunta nga silang dalawa sa restaurant at pagkatapos ay dinala ni Beth si Logan sa isang lugar na alam niya, ang lugar kung saan naroon ang lumang bangka ng kanyang ama. Nauwi ang dalawa sa isang mabuting usapan hanggang isang pulis na inutusan ni Keith ang dumating para maputol ang matamis na sandali. Kinaumagahan, kinuha ni Logan ang kanyang kagamitan upang ayusin ang bangka, at nagawa niya naman ito agad, salamat sa kanyang kaalaman sa marine. Nang sumunod na araw sa shop habang sinimulan niyang ibaba ang mga sako ng pagkain ng aso, ay tahimik naman siyang kaakit-akit na pinagmamasdan ni Beth. Nang gabi ring iyon ay nagpunta si Logan sa lugar ni Beth, pagkatapos ng mabilis na pakikipag-usap tungkol sa chess kay Ben, umakyat siya sa itaas para hanapin si Beth, pero ang kanyang paghahanap ay nauwi sa kanilang mainit na tagpo. Dumating ang kaarawan ni Ben at nandoon ang lahat ng bisita, habang may namumuong tensyon sa pagitan ni Logan at Keith, naiinis si Keith sa presensya ni Logan kaya naman sinisisi niya si Beth, sinabi ng babae na si Ben daw ang nag-imbita kay Logan at hindi siya, ngunit hindi ito katanggap-tanggap para kay Keith, at nagbantang gamitin ang kanyang impluwensya sa hukom upang ilayo si Ben mula sa kanya. Sa takot ay hiniling niya kay Logan na huwag na silang magkita kahit kailan. Noong gabing iyon, nabalitaan ng kanyang ina ang pangyayari, sinabi niya kay Beth ang hindi pagtatanggol o pagprotekta sa kanyang pag-ibig. Kaya kinaumagahan ang una niyang ginawa ay sumakay ng sasakyan at pumunta sa kinaroroonan ni Keith para sabihin sa kanya na hindi ito natatakot sa kanyang mga banta, di daw niya hahayaan ito na kontrolin ang kanyang buhay at kung gusto niya makuha ang kanilang anak, ay magkita na lang daw sila sa korte. Hindi nakapagsalita si Keith sa narinig. Pagbalik ay agad niyang pinuntahan ng binata para magpaararo at eksakto naman na ito ay nasa banyo habang naliligo at pagkatapos ng bakbakan, sabay silang nakatulog sa apartment ni Logan. Dahil dito ay naging mas malapit ang relasyon ng binata sa mag-ina, halos siya na ang tumayong pangalawang ama ni Ben, at pag may pagkakataon ay di nila ito pinapalampas para ibuhos ang kanilang pag-ibig. Sa araw ng linggo ay tumugtog si Logan at Ben sa simbahan, at kahit na nahihiya si Ben na gawin ito sa harap ng maraming tao, tiniyak ni Logan sa kanya na magiging maayos ang lahat. Sa kanilang pagtugtog kahit na may kaunting pagkakamali, ang mga tao ay nagulat sa kung gaano kahusay ang kanilang naging performance. Pag-alis ay nakilala ng isang lalaki si Logan, siya ang lalaking napagtanungan ni Logan nang dumating siya sa bayan kung saan hinahanap niya si Beth kaya sinabi niya kay Keith ang tungkol sa dala niyang larawan. Isang araw habang magkasama ang dalawa ay pinasok ni Keith ang tinutuluyang bahay ni Logan upang hanapin ang litrato at nakawin ito, matapos ay ipinakita niya ito sa dati niyang asawa. Kinuha ni Beth at naalala na ito ang parehong larawan na binigay niya sa kapatid bago ito sumabak sa gera. Giit pa ni Keith na baka nagpunta dito si Logan sa kanilang bayan dahil gusto nitong pagbayadan ang nagawa nitong kasalanan. Nais niyang ipagdiinan na totoo ang usap-usapan ng mga tao sa kanilang lugar, na kapwa sundalo ang nakapatay sa kapatid ni Beth. Labis niyang ikinagalit ang kanyang narinig, kaya nang makausap niya si Logan, tinanong niya kung bakit nasa kanya ang larawan, doon napilitan ng ipagtapat ng binata ang dahilan kung bakit siya nandito. Sinabi niyang napulot niya ang larawang ito nung nasa serbisyo pa siya at pakiramdam niya ay prinoprotektahan siya nito, kaya nangako siya sa kanyang sarili na kapag buhay siyang nakauwi ay hahanapin niya ang babae sa larawan para magpasalamat. Sa kabila ng kanyang pag-amin ay di magawang maniwala ni Beth at nakiusap pa siya kay Logan na umalis na ito sa kanilang bayan. Aksidente namang narinig ni Ben ang kanilang pag-uusap at habang naglalakad si Logan palayo ay hinabol siya ni Ben upang ibigay ang isang libro. Nag-iimpake na siya ng mga damit nang makita niya ang larawan ng kapatid ni Beth na nilagay ni Ben sa libro.
Nakilala siya ni Logan dahil nasa parehong misyon sila nung gabing bago ito bawian ng buhay. Kaya bago niya tuluyang lisanin ang lugar ay naisipan niyang puntahan si Beth upang ikwento dito kung paano namatay ang kanyang kapatid. Sa parehong oras ay nandito pala si Keith na nakikiusap kay Beth upang makipagbalikan, para siyang maamong tupas sa una ngunit nang tumanggi si Beth ay lumabas din ang totoo niyang ugali, muli siyang nagbanta na kukunin niya si Ben at ilalayo sa kanya. Nang marinig yun ng kanilang anak, sa takot ay tumakbo siya palabas ng bahay hanggang di niya namalayan na nakarating siya sa delikadong tulay. Sa kagustuhan ni Keith na iligtas ang kanyang anak ay aksidente niya pang nasira ang kabilang bahagi nito, nagawang kumapit ni Ben subalit tuluyan ng bumigay ang tulay, samantala di naman nagdalawang isip si Keith na sagipin ang kanyang anak. Habang binubuwis niya ang buhay ay aksidenteng naipit ang isa niyang binti sa ilalim, mabuti na lang ay agad dumating si Logan na lumusong sa rumaragasang ilog upang sila ay tulungan. Una niyang niligtas si Ben at dinala ito sa isang ligtas na lugar ngunit sa kasamaang palad, bumagsak ang tulay kay Keith na agad nauwi sa pagkasawi nito. Sa sumunod ay ipapakitang pinapaliwanag ni Logan kay Beth kung paano ang kanyang kapatid ay binawian ng buhay. Sinabi niya nung gabing yun ay tinambangan sila ng mga kalaban, marami ang tinamaan ng bala sa kanilang mga kasamahan, ngunit ang kanyang kapatid ay di daw nagdalawang isip na tulungan ng mga kasama nilang sugatan kahit paitayan nito ang sariling buhay. Pagkatapos nga nung gabing yun ay doon niya nalang natagpuan ang larawan ni Beth, bago siya humingi ng tawad sa ginang at sinabing hindi niya ito masisisi kung di ito magawang maniwala sa kanya. Hindi pa man din siya nakakalayo sa lugar ay hinabol siya ni Beth at masaya nilang niyakap ang isa't isa, at dito na nga din nagtatapos ang video mga pit. Maraming salamat kung umabot ka hanggang dulo, o kahit hindi na basta i-like mo na lang at huwag kalimutang mag-comment.